Lahat ng mga techniques na ito ay naka-align sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang malaking prioridad, dominasyon sa networking at impormasyon. Ayon sa essay ni Rand, ang 70 na solusyon ay sa iba't ibang bagay pangunahing nakatuon sa pagbibigay ng isang informative advantage sa Defense Department at sa mga kalyadong puwersa laban sa China. Yan mga utol, no? Ano yan etong Taiwan handa silang magtanggol sakali man na umatake ang China. Pero ang tanong, handa nga ba? Gaano sila yung kapasidad nila sa isang ataking malubha na mula sa China? Alam natin ang China kung hindi man isa sa mga most powerful countries in the world, no? Kung hindi man pangalawa, pangatlo lang yan magpo-fallback, no? So magpapalitan lang sila ng Russia o sakali. Pero alam ko China na ang second most powerful country in the world. Isipin nyo, aatakihin yung ganong kaliit na isla ng mainland China napakalakas nun. So gaano nga ba sila kahanda? Anong mga weaponry o anong mga depensang meron sila? Okay? Yun ang nakakapagtaka dyan Pero sa totoo lang, ayon sa isang eksperto na nagsabi o ilang mga eksperto nagsabi kung bakit hanggang ngayon hindi pa nilulusob o nakaamba pa lang ang China, nakaamba lang sila sa Taiwan, bakit hindi nila nilulusob? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Matapos ang eleksyon sa Taiwan mga utol, nito lamang January 2024, lalo yatang umigting ang issue o yung dikdikan ng China at Taiwan. Lalong uminit ito sa halip na maayos. Bakit nga ba? Kasi ang nanalo ay si Lai Ching-te na ang gustong ipursu talaga ni Lai Ching-te nung bagong presidente ng Taiwan ay ang kanilang independence na siyang hinding papayagan ng China. Kaya naglabas ng mga kung ano-anong speech o pahayag itong China kaugnay ng pagkapanalo ng bagong presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Pero itong ating aalamin mga utol, no, hindi ito kakayanin ng Taiwan. China hindi mapipigilan ng USA. Pilipinas humanda, time team na magdasal. Bakit nga ba? Ito'y mula kay sa iyong araw. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na alamin na natin to. Umiinit ang mga pangyayari ngayon sa West Philippine Sea, lalong higit sa teritoryo ng Taiwan. Pinaboy pa nito ng pagsuporta ng United States of America sa bagong presidente ngayon ng Taiwan na ito daw ay lumalayo sa prinsipyo ng People's Republic of China. At dahil dito, maraming balibalita ngayon ang napakaraming estratehiya kung paano daw i-conquer ng China ang Taiwan. Totoo yan. At isang pag-aaral mula sa isang article ang patungkol sa kung paano patutumbahin ng China ang Taiwan. At ang tanong ay, maaari bang kontrahin ng Taiwan ang malupit na pagsalakay ng China na may mga missile? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa iyong araw. Ang PRC ay naglabas ng hanggang 2,000 na ballistic missiles kasama ang DF-11 at DF-15 ayon kay Chris Osborne, presidente ng Center for Military Modernization. Sa mga palaro ng digmaan, madalas na isinasalaysay ang mga senaryo ng biglang pag-atake kung saan agad na inaangkin ng China ang Taiwan bago makapag-intervene ang posibleng mga tagapagtanggol sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang serye ng mabilisang atake. Gamit ang ballistic missile, ang mga atake na ito ay layuning lampasan ang air defenses ng Taiwan, puminsala sa kritikal na infrastruktura, gawin din sa command and control systems, maging ang armas at land defenses. Ang Taiwan ay nasa loob lamang ng 100 milya mula sa mainland ng China, kahit ang mga ballistic missiles na maikli, medium at long range ay hindi kailangang maglakbay ng malayo. Grabe, no? At ang People's Liberation Army ay kilala sa mabilis na lumalaking arsenal. Ayon sa isang interesting research paper mula sa Tufts University Fletcher of Law and Diplomacy, totoo nga na ang PRC ay naglalabas ng hanggang 2,000 na ballistic missiles kasama ang DF-11 at DF-15. Ang isang serye ng pagsalakay gamit ang ballistic missiles ng PRC ay dinisenyo upang gawing walang laban ang Taiwan na magtanggol laban sa isang air amphibious assault para sakupin ang isla. Pero sa palagay nyo ba mga utol? Palagay nyo ba?
Eto yun palagay ko kasi it's a matter of time, no? Kung kailan lulusubin ng China ang Taiwan, no? Noon pa man, ilang taon na ba nakakalipas? May isang taon na yata nakakalipas mula nung may lumabas na leak, no? Kung paano yung simulation, yung simulated na gawa, yung virtual, na kung paano nila sasakupin yung Taiwan. Pero pwedeng ito'y palabas lamang rin ng China para lamang maligaw ang ilang mga bansa na kumakampi sa pinaglalaban ng Taiwan. 'Di ba mga utol? So naglabas po sila ng simulation na kung paano nila aatakihin ng Taiwan, at napakarami mga eksperto ang nagsasabi na anytime soon, so sabi nga ng isang FBI CIA director, 2025 daw ay aatakihin di umano. 2025, year 2025, aatakihin na ng China ang Taiwan kung sakaling hindi magkakasundo na pumayag ng tuluyan ang Taiwan na magpasakop ng tuluyan sa mainland China. So ano masasabi nyo dyan? Kasi ano yan sa totoo lamang mga utol, pag tuluyang kinubkob ng China itong Taiwan, malamang hindi lang naman Taiwan ang magre-retaliate. Malamang sumama dyan ang United States of America. And pag sumama o sumali ang United States of America, alam nyo na ang kasunod. So anong masasabi nyo dyan? Tuloy muna natin to. Itong senaryo, inilarawan sa taunang ulat ng Pentagon tungkol sa China bilang fait accompli. Kahit ang pinakamahusay na air defenses at alam na mayroon ang Taiwan, ay hindi sapat na handa upang pigilan ang isang malupit na pagsalakay dahil sa sobrang dami nito. Dahil maaring kulangin sa precision interceptors upang subaybayan at patumbahin ang isang serye ng daang missile. Tama. Ang pagtatangkol laban sa ganitong senaryo ay malamang na pangunahing dahilan kung bakit kilala ang Taiwan sa pagpapatakbo ng ilan sa mga pinakamodernong network ng air defense systems na kailanman ay tatag. Ang Taiwan ay maaaring magkaroon ng pinakamatibay at masalimuot na air at missile defense network sa buong mundo. Kasama dito, hindi lamang ang Patriot missile system na binili mula sa Estados Unidos, kundi pati na rin ang maraming sistema ng anti-air missile na gawang Taiwan at malawakang pondo sa early warning radars at iba pang defensive measures, ayon ito sa research paper ng Fletcher School. May isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtatanggol laban sa darating na serye ng ballistic missiles na alinmang engagement sa China, at ito ay may kinalaman sa air power. Isang interesanting war game na isinagawa noong nakaraang taon ng RAND Corporation. Natagpuan nga na ang isang abanting air power ng US at ng mga kalyado ay maaaring mawala o malubhang masira sa pamagitan ng isang mapanirang pagsalakay ng ballistic missiles na idinisenyong sirain ang mga 5th generation na aircraft sa lupa bago ito lumipad. Ang eksaktong senaryo na ito ay sinasaalang-alang sa war game na isinagawa ng RAND Corporation, at tiyak nga ang mga unang findings ay nagsasaad sa panahon ng isang Chinese attack sa Pacific na wala ng United States ang higit sa 100 5th generation fighter aircraft. Grabe. Karamihan sa kanila ay nasa lupa dahil sa mga missile strikes. Ang mga findings na ito, gaya ng ipinaliwanag sa isang essay ng RAND hinggil sa war game ni Ber Barakhtari at Jim Mitre, Vice President at Director ng Global Emergent Risk, ay nagbigay din ng mga pangunahing puntos kung saan maaaring gawin ang mga pag-aayos upang bawasan ang pinsala. Ang pag-aaral sa war game na napakakomplikado ay nakakita ng malawak na hanay ng mga taktika at pamaraan na disenyo upang lubos na bawasan ang ganitong klaseng mga pagkawala. Sa kabuuang 17 na inirekomendang solusyon, ang pinaka-epektibo ay kinilala bilang dominasyon sa impormasyon. Ang mga solusyon na sinusubok at napapatunayan na epektibo ay kasama sa pagpapatupad ng cloud technology, pagsasaayos ng mga decoy, smart sea mines, multi-domain maneuver, at pagsasama ng multiple network sa isang solong device. Lahat ng mga techniques na ito ay naka-align sa pamagitan ng pagtatatag ng isang malaking prioridad, dominasyon sa networking at impormasyon. Ayon sa essay ni RAND, ang 17 na solusyon ay sa iba't ibang bagay pangunahing nakatuon sa pagbibigay ng isang informative advantage sa Defense Department at sa mga kalyadong puwersa laban sa China. Yan mga utol, no? Ano yan etong Taiwan handa silang magtanggol sakali man na umatake ang China. Pero ang tanong, handa nga ba? Gaano sila yung kapasidad nila sa isang ataking malubha na mula sa China? Alam natin ang China, kung hindi man
isa sa mga most powerful countries in the world, no? Kung hindi man pangalawa, pangatlo lang yan magpo-fall back, no? So magpapalitan lang sila ng Russia o sakali. Pero alam ko, China na ang second most powerful country in the world. Isipin nyo, aatakihin yung ganong kaliit na isla ng mainland China, napakalakas nun. So gano'n nga ba sila kahanda? Anong mga weaponry o anong mga depensang meron sila? Okay? Yun ang nakakapagtaka dyan eh. Pero sa totoo lang, ayon sa isang eksperto na nagsabi o ilang mga eksperto nagsabi kung bakit hanggang ngayon eh, hindi pa nilulusob o nakaamba pa lang ang China, nakaamba lang sila sa Taiwan, bakit hindi nila nilulusob? Kasi ayon sa mga resource persons, ayaw daw nilang masira yung industriya ng Taiwan kasi ang Taiwan po ang world's largest na manufacturer ng mga AI chips, okay? Yung mga microchips na may kinalaman sa mga advanced weaponry, mga high-tech na machineries, and so on, sa mga computers. So pag nasira nga naman yung manufacturing nun, ng mga yun, wala rin mangyayari, magba-back to zero ang Taiwan. Isa yun sa main reason kung bakit hindi nilulusob ng China ang Taiwan at hinahayaan nila na masettle ito sa maayos sa pamamaraan, which is, palagay ko, mas mabuti. Na magsettle sila sa mas maayos na paraan kasi kung ito'y mangyayari, itong gera na to ng China at Taiwan, kung sasakupin ng China ang Taiwan by force, malamang mauwi ito sa World War kasi hindi naman yan pababayaan ng United States of America. At pag nakasali dyan ang United States of America, kasali na ang Pilipinas. Dahil may mutual defense treaty tayo. And then, magdo-domino effect ito sa buong mundo. Kaya malala ang mangyayari dyan sa sitwasyon na yan, mga utol. Kaya nga nakalagay, Pilipinas humanda, taimtim na magdasal. Tama yun, mga utol. Kasi lahat naman tayo, palagay ko, mga Pinoy, ayaw natin ng digmaan. Mahirap yan, di ba? Kasi World War yan, mga utol, at hindi basta barilan lamang. Ito'y batuhan ng mga mapaminsalang mga missiles. Nuclear, mga utol. Nuclear war ang mangyayari dito. So, anong masasabi nyo dyan sa tinatangka ng China na yan? Sana lang, maayos yung sigalot na yan, no? Tuloy na muna natin. Paki-comment na lang inyong opinion. Natagpuan din ng wargame ng RAND na ang pag-adapt, produksyon at integrasyon ng mga umiiral na imbensyon ay nagpapakita ng kahalagahan na hindi bababa sa paghahanap ng mga bagong disruptive na teknolohiya. Bagamat ang mga bagong pag-aaral ay laging mahalaga sa hinaharap, ang epektibong operasyon ng militar ng United States sa malapit na panahon ay mabuti sanang mapagsilbihan ng mga pagsisikap na operasyonalisahin ang umiiral ng matagumpay na imbensyon ayon sa natuklasan ng pag-aaral. Ang ESI ng RAND ay nagsasaad ang Defense Department. Mayroon itong innovation adaptation problem, hindi innovation problem. Ngunit ang landas tungo sa pagtanggap ay mas madali kapag gumagamit ng mga itinatag na teknolohiya kaysa sa mga nasa yugto ng pagsilang. Kaibigan, maraming mga posibilidad ang pwedeng mangyari at pwedeng umiral sa pagsalakay ng China sa Taiwan. Tama. At ito ay pinangangambahan na mangyari ng buong mundo. Totoo yan. Ngunit wala tayong ibang kakapitan, mga kaibigan, kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Siya ang magliligtas sa atin. Ano masasabi nyo dyan, mga utol? Totoo naman no? Talagang pinaka maidadalangin natin lahat. Yung mga tao sa buong mundo ng ayaw ng gera, wag matuloy yan. Wag yan magsimula kahit kaninong bansa kasi pag nagsimula talaga yan, mga utol, parang hindi tingnan nyo yung nangyayari. Tingnan nyo na. Russia, Ukraine, Israel, Hamas, doon sa Red Sea, palala na lang ng palala. Parang nagkakaroon na ng domino effect yung gera, no? Ano pang kasunod niyan? Pag nagsimula yan, yung North Korea, pag nagsimula yan, ano nang kasunod? Pag ginera ng North Korea, South Korea, ano nang kasunod? Pag etong China, totally nagsimula na ring umatake. Ano na? Wala na, tol. Wala nang awatan. Magsisimula na yan. Kaya yung mga leaders na yan, talagang, alam ko, may mga tao dyan na gusto talaga ng kapayapaan. Gusto maipag-usap pero may walang gustong mag-back down. Yung totoo niyan. Walang gustong mag-back down. Pero kung may magba-back down, makakapag-usap na maayos, mauuwi sa mutually beneficial sa lahat ng nasyon na
nasasangkot, baka mauwi pa rin sa maayos. Pero sa totoo lamang, nag-aalmahan na o nag-aambahan na itong mga bansang ito. US, China, Taiwan, Japan, North Korea, South Korea, Russia, and so on and so forth. So anong masasabi nyo mga utol? Nakakatakot, di ba? Ano nga antay natin? Naantay na lang eh. It's a matter of time kung kailan mangyayari. Sana'y wag mangyari. So pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat sa iyong araw. Maraming salamat mga utol. Muli ako sa Target Achilles and we have the Real South Production. Ako nagpapasalamat sa wala sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.